Hi guys, good morning! Welcome back po dito sa Gandara Asay Channel for Showbiz Update. Ang tatalakayin nga natin ngayon at pag-uusapan mga kakimpaw ay patungkol nga po dito sa nasagap natin kung saan si Kim and Paolo ay pinakamayaman nga daw pong love team mga kakimpaw. Pero syempre bago po natin yan, sa mga hindi pa po nakasubscribe sa ating channel, pakiclick lang po tayo natin subscribe button at notification bell na nandyan sa baba para mag-i-updated po kayo sa mga susunod natin chika. And eto na nga mga kakimpaw, simulan natin ang ating talakayan this morning sa pamamagitan po ng pagbabasa ng ilang comments mula sa ating taga-subaybay bilang pasasalamat sa walang sawang pagsuporta sa ating pong channel. So eto nga po ang first commenter natin, si Miss Norma Dayag, shoutout po sa inyo. Sabi niya rito, good evening Gandara, take time para mas maibigay ng dalawa yung pinaka-the best nila dito sa KP. Maybe sa copy, no? Gandara, no problem na about the relationship kasi panatag na kami and seniors na sila and hindi na yan magbabago. Sana'y di ito yung last na series nila. Sana'y gawa muna sila ng dalawang movie pa before their wedding. Gawa muna silang dalawang movie before their wedding para hindi naman kami babagot na seniors. Sila lang ang artistang hinahangaan na artista. Kimi, you have all the personality traits na hinahanap ng isang lalaki at ng mga fans. Pareha silang dalawang seloso, but yung selos mag-asawa na. Totoo, Gandara. Paolo should not be jealous to Kimi kasi one woman siya. Ikaw nga, Paolo, ay dapat panindigan mo yung salita mo na binitawan mo during your interview with Bianca Gonzalez. To God be the highest glory, now and forever. God bless KP and also your family. Gandara, thank you so much, Miss Norma Daya, good morning po sa inyo. And totoo po yan. Talagang dapat ay gumawa po muna ng movie ulit sina Kim and Paolo before po sila magpakasal mga kakimpaw, no? And naniniwala ko na hindi po ito yung last project nila na yung copy, no? Kasi hindi naman po lumalamya ang mga Kimpaw fans. Siguro minsan napaparaning, pero ang pagsuporta ganun pa rin mga kakimpaw. Talagang kinulang lang po ata sila sa ayuda. Natuyuan ng ayuda kaya ganun. Pero buhay na buhay pa rin po ang Kimpawland at mahal na mahal sila Kim and Paolo. Wala naman tayong kasing dapat na ikapraning sa kanilang dalawa kung bakit ba naman kayo napapraning mga kakimpaw. But anyway, ayun nga, mamimiss po ng Kimpawland just sina Kim and Paolo if ever na magdesisyon sila ng matahimik na buhay. Pero di naman kasi natin alam kung ano ang magiging plano nila. Well, alam ko si Paolo Abilino gusto po ng tahimik na buhay and kaya niyang i-give up ang kanyang career for that pag-ibig and tahimik na buhay. Pero ano naman nagbabago naman tayo ang tao, ang desisyon ng tao, kalaunan mga kakimpaw at they are both artists naman. Pwede naman sila magtrabaho sa likod ng camera. Samantala, dumako naman nga tayo dito sa nasagap nating balita mga kakimpaw tungkol nga po dito sa tinaguraang pinakamayamang love team di umano sa bansa. So, hayaan nyo na basahin ko nga sa inyo to. Pinakamayamang love team sa bansa, #Kimpaw. Grabe, ang sarap naman basahin mga kakimpaw. Ano, ang sarap pakinggan pala. Napili silang nominado bilang Best Love Team sa 6 TAG Victorious Awards kasama ang mga bagong tambalan. Kinilala rin sila bilang isa sa pinakamalakas at pinakamayaman na love team ngayon sa bansa. Ano kayang ibig sabihin nila doon sa pinakamayaman na love team ngayon sa bansa? Net worth ba yan?
Pero marami naman kasing pwedeng kahulugan yan mga kakimpaw. Pwedeng pinakamayaman sa pagmamahal, 'di ba? Kasi talagang ang fandom nila Kim and Paolo ay talaga naman pong buhos po ang pagmamahal at suporta talaga sa kanila. Kahit ano pong laban nila Kim and Paolo, talagang nandyan sila para ipaglaban ang Kimpao. Kaya hindi nakapagtataka na kasama po or kabilang sila sa pinakamalakas at pinakamayaman na love team ngayon sa bansa. Napaka-hindi man kasi nila Kim and Paolo, kaya kahit wealth ang tinutukoy dito ay talaga hindi rin po nakakabigla. Kasi totoo naman, si Kim Chiu ay super dami pong mga endorsements, dami pong ganap, and si Paolo Avellino din, mayroon din pong mga events at the same time, focus po sa kanyang business, and hindi rin po sila nawawalan ng project together ni Chinita Princess. So, kung wealth man ang pinag-uusapan, ay check na check kabilang talaga po ang Kim Pao dyan. Anyway, sabi nga dito, what a truly incredible love team. They both possess authentic hearts of gold, exhibit extraordinary talent, and are deeply cherished by many, making them truly amazing. Hashtag FB Lifestyle, hashtag Kimpaw. Credit to the owner. Grabe naman nga yun. Alam nyo, kinikilig ako kasi nga, Kim Pao ba naman ang tagurian na pinakamayamang love team sa bansa, no? In general yan for me. Mapa-wealth man yan o pagmamahal. Talaga pong pinakamayaman ang Kim Pao. Nakaka-proud lang din na isa po tayo sa mga sumusuporta kina Kim and Paolo at andito tayo pa rin nakabila ng mga pagsupok at unos na tumaan sa atin, di ba? Sinubok talaga yung suporta natin sa Kim Pao, pero andito pa rin tayo, nakatayo at nananatiling sumusuporta sa Kim Pao. Anyway, grabe, naloka naman ako sa post nitong si Renz TV. Sabi kasi niya dito, Kim Chiu, sinermo na si Paolo, lasing na nagmamaneho. Grabe naman, bakit naman magmamaneho si Paolo ng lasing? Hindi naman po si Paolo Avellino, bukod sa hindi na umiinom si Paolo Avellino, hindi po siya ganyan ka-irresponsable, mga kakimpaw. Naloka naman ako dito kasi Kim Chiu mismo ang gamit and Paolo Avellino. So, paano hindi ka maloloka niyan? So, nagbasa ako sa comment section and sabi nga dito sa teleserye, what's wrong with Secretary Kim? Kaya medyo nahimasmasan ako. Sabi pa dito, akala ko naman totoo, wag mong gawin yan, Paolo. Akala ko rin talaga totoo. Ay, naku, pati ako nahahawa na rin sa kapraningan ng iba. But anyway, ayan, hindi po totoo yan. Kasi nga, si Paolo Avellino, hindi po siya umiinom na mga kakimpaw. Di ba tinigil na nga po ni Paolo Avellino ang bad habits na yan? Ang isa na lamang na inaantay ko ay yung pag-vape ni Paolo Avellino at natigilan po niya mga kakimpaw. Yun na lang talaga. Pero wala, ilibangan po yan ni Paolo Avellino. Anyway, speaking of what's wrong with Secretary Kim, grabe. Ang lakas pa rin talaga nito mga kakimpaw. Biruin nyo yun, di ba? Nagkaroon na ng My Love Will Make You Disappear, nagkaroon na po ng The Alibi. Talaga tong what's wrong with Secretary Kim talagang mainit pa rin pinag-uusapan. Lalo na ngayon, super talagang napakalakas pa rin, alam niyo yun. Pati nga lang hanggang ngayon pinag-uusapan pa rin talaga. Ibig sabihin lamang nun, talagang tumatak sina Kim and Paolo, ang kanilang mga characters, ang kanila pong palabas. Kahit paulit-ulitin mong panoorin sa view, talagang hindi ka po magsasawa talaga mga kakimpaw. As in, hindi mo pagsasawaan sina Kim and Paolo. Ganyan po ang chemistry nilang dalawa at husay mga kakimpaw. Kaya naman, binabati ko sina Kim and Paolo dahil talagang napaka-effective at husay nilang artista. Congratulations, Kim Pao. Talagang isa po sila sa magtuloy mong mga veteran and tawag dito,
versatile actor and actress. Kung sa bagay, hindi naman po maghahakot ng award ang Kim Pao kung hindi. Anyway, sabi naman dito ni Miss Day Magkiyat, hala Gandara, meron ka ring secret sa amin ha? Na totoo lang iniisip ko kung kailan ang birthday mo. Kahapon ata yun. Nang maisip ko kung kailan nga ang birthday mo. Kaya yun, ngayon babatiin kita ng belated happy birthday po sa amin. Gandara. Day Magkiyat. Ano na kayo? May 30 po yung birthday ko. Talaga, nung May 30. Pero maraming salamat po sa inyong pagbati. Actually, dalawa yung birthday ko Kasi nga, parehas kami ni Chinita Princess. Isang May ako, and isang June. O, diba? 2 buwan. Magkasunodan, mga kakimpaw. So, mayroon akong another celebration sa ngayong June. Bago pong magkatapusan. Ay, kala mo naman talaga may pang-celebrate. Tutulog ko na lang yun mga kakimpaw. Anyway, sabi dito ni Miss Virgie, disimulation. Kitang-kita na genuine si Kimi mula sa puso, hindi fake. Sabi naman dito ni Miss Marlene Acorda, bakit hindi matutuloy ang taping ng Kopino? Ang ASAP, isang show lang yan. Kaya importante ang Kopino kaysa sa ASAP na yan. Alam nyo, hindi naman kasi natin alam kung kailan talaga yung taping or yung mismong petsa ng taping ng Kopino. So, sabi lang po ay sa July. Sa July nga din po itong sa ASAP. Pwede din namang after the ASAP, saka po ang taping ng Kopino, diba? Or kung July 1 man, simulan po ang Kopino. Tapos July 5, yun naman ang ASAP Australia. Pwede naman po magpaliban na isang araw. Tapos after nun, taping na ulit. Yun lang naman yun mga kakipi. Kung matigil man, mga 1 day lang. 2 days. Pwera na lamang po mga kakimpaw kung mag-vacation ulit sina Kim and Paolo, di ba, ng 1 week o kahit 2 days lang, mga kakipi sa Australia. At saka hindi naman po tayo guys nagmamadali. Anyway, hanggang dito lang po muna ating update. Maraming salamat po guys sa inyong pakikinigan. Kita-kits po tayo muli sa mga susunod natin chika. Maraming salamat. Ingat po palagi.